Girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, oy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sa imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radio Pilipinas o DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Ita mahinong danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Patawa para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Maayong hapon mga sukintig paminaw, welcome sa line usab edisyon ng atong programa ang Tech Talk. Kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan. Ruel Bugnos sa atong kauban across the board sa Master Control, ang atong technician board si Sarito Cabales. Maguban-uban kita makigsunan hangtod sa alas 4 ang taklang sa hapon para sa usa na sab ka oras no nga puno sa kasayuran ng impormasyon kabahin sa natin sa teknolohiya. Kauban gyapon nato ang atong partner station ang DYDC FM da sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. Okay, maayong hapon sa makausapa ka naton tanan. Di na ta magdugay no ato ng kay naana pud sa pikas linya ang ato ka partner station ng DYDC FM. Mikay maayong hapon, palihog na lang sad pud pagpaila-ila sa atong tinahod nga bisita para karong edisyon ning atong programa ang Tech Talk. Inyong makaubanan no pinatibok ang puwersa diha sa feedback lagi diha sa Radyo Pilipinas Sugod no sa Southern Leyte. Sa atong mga ka-TikTok diha sa probinsya sa Southern Leyte sa mga pirmigyo nagsubaybay ug nagpaminaw ning atong tulumanon. Yes, mga higala sa makausap pa madyong hapon. And ingon man sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Specifically diri adapit sa atong tunghaano sa Visayas State University. Maayong hapon kanatong tanan. Sa mga nagpaminaw via 104.7 or nag-view sa atong Facebook Live or sa atong internet radio na minaw, no? Yes, madyong hapon and welcome ni atong tulumanon. Matagal alas 3, kuto alas 4 ang programang Tech Talk. Hatod kaninyo sa hiniusang puwersa sa DYDC FM o Radio Pilipinas Sugod. So, karong adlaw mga higala, adlaw Lunes, Marso 23, 2026, lain na usab nga topic o mahinungdanong impormasyon natong hisgutan kauban ang buhatan o Department of Animal Science dinhi atong tunghaan VSU. O before nato ipailaila atong bisita no, so ang atong hisgutan ni karon mga higala kabahin sa Das Animal Life Project. So, usa ka proyekto nga gipangunahan o gipanguluhan sa naasoy nga buhatan department ang Animal Science. So mga higala atong abi-abihon ang atong bisita karong kapunon.
O atong i-welcome mga tumakauban karon usa ka DOST CIP fellow si Sir Ralph E. Lanzaderas. Maayong hapon kanimo, sir. Mayong hapon ma'am sa mga naminaw karon sa DYDC ug sa Radyo Pilipinas Sugod, mayong hapon sa tanan. Yes, by the way, before ko malimot, di gapon na to kalimtanon ha. Mag-like, mag-share, mag-heart react sa atong live mga higala. Inyo makita nga atong live sa VSU DYDC 104.7 FM o sa Radio Pilipinas Sugod 104.7 FM. Ayaw ka mo kalimot mag-heart react, share o sa maong programa, live program. Kaya doon na ipang hatag hapon ang atong extension office nga mga pahalipay sa itong mga listeners, no? So, yes, ayaw ka mo kalimot and keep tuning in. Ayaw gyud ibalihin ang dials ng mga radyo o ayaw humanag yun ninyo ang kinatibok ang programa. Okay, so once again, sir, madyong hapon, Sir Ralph, no? Mayong hapon ma'am. Atong hisgutan ang kabahin sa inyong animal life project na sa animal science. Sige. So, pwede ba ta maghatag, sir, o gamay nga overview aning mao nga proyekto? Kining Animal Life Extension Project ma'am na-implement na siya last year, February 20, 2025. And then until now nagpadayon gihapon ni siya sa paghatag og serbisyo. Then konektado sad ni siya sa extension office diri sa BSU. Okay, so 2025 and 2025. pila ka years man, sir, ang duration ani from 2025 to Hopefully unta ma'am na mo padayon pa siya hantod, okay. madugay pa. So sige mo og yearly ginakuan ni sir sa tawag na. Ginano na mo ma'am kanang murag something like Continuing project. Ongoing man ni siya na extension project. Okay. So so pwede ba nato may sigutan pod, sir, kung unsa ang nahitabo nga gap no nganong ato ning giimplementa ang maong proyekto, unsa man nga needs sa komunidad ang ganahan nato nga ma-address. Una sa tanan ma'am, kini ang Animal Life Extension Project composed ni siya og 12 components, and then amuan ni siya gisegregate, amo jud ni siya gihashasan kay para makita jud ang problema sa atong mga farmers, not only mga farmers no, sa ato sang mga private na mga client or mga bata ba, mga tiguwang na nangita og solusyon or mga konsultasyon alang sa pagpadako or pag-alima sa mga livestock or mga farm animals na for consumption, for business. Yes, no, and sakto gid po ni nga proyekto or timely gid po ni, sir, aside nga atong mapaboost no ang produksyon sa atong mga livestock for consumption. Ano na say mga pipila ka mga challenges nga miigo no dinhi sa atong rehiyon, for example katong sa katong ASF bitaw, sir, no, which yes, affected a lot of mga hog racers, no, pero sa pagkakaroon though na minimize na ang impact ni ini, but di gapon kakumpiyansahan kay nagapoy mga report coming from other municipalities no nga nakasinati sa maong sakit. So for sure kalabot ni ini, sir, no, ang ang kalabot aside sa katong mapalambo, apil na po ni ini ang pag-manage sa mga diseases, no? Yes, ma'am. Nga Yes, pwede nga mi atake dinhi sa atong Eastern Visayas. Okay, so kini nga proyekto, sir, gipanguluhan na gid ni sa atong Department of Animal Science or adto natay partnership with other department or offices. Kining Animal Life ma'am, exclusive ni siya na najud ni siya sa Animal Science. Ang ato project leader ani is si Sir Manuel Gakutan Jr. Pero ang kining scope manggod is pwede mi makig-collaborate, especially sa laing department if nag-need sila og help from department, and also sa mga LGUs na nanginahanglan og tabang samot na if na sila mga training for sa ilang mga farmers or mga farmers association, then andam sad mi mo collaborate sa ilaha. Oo, so arang ka maayo kay nang balita, no? Oo, kay malagi
ado naman lagi usay I mean mas maayo man jud og kanang pakig-coordinate pud ta with other offices no nga nanginhanglan or especially sa atong mga farmers nga mga associations. Sir, pwede ba nato lakbitan or hisgutan na ang kini bitawng components sa Sure, maong ma'am. proyekto para atong mapaabot pud sa atong mga suking tigpaminaw kung unsa man di ay ang kaayuhan no nga ilang nga pwede nila nga masinati kalabot ni ining naasoy nga proyekto. Sige. Kining Animal Life, ma'am, ang meaning aning life is livestock improvements and farm extension. So, gidevelop yun ni siya for extension services na ato mahatag sa mga tao, sa mga farmers, sa mga bata, mga senior citizen na asad. Unang component na gitawag nga weeding the farm. Kining weeding the farm, maghatag tanig mga planting materials o mga cuttings sa related sa mga forages, sa mga napier, indigofera, mga laing mga tanom na ato ihatag sa mga kanding, sa mga baka or kabaw na gipang disperse sa Department of Agriculture. And dili sa lang na aside sa maghatag-tag mga free or libre na mga cuttings, mga planting materials, mutabang sad ta pag-develop sa ilahang mga kuyutaan unsa about sa pasture establishment, and then maghatag sad tag mga insights on mga training about sa ensiling or sa pag-preserve or pag-ferment sa mga forages na pwede natong ipakaon. Mao na siyang isa ka component gitawag na weeding the farm. Ang pangkaduha gitawag nito BWA or Breathwell Animal Project. Kini siya na project, it's more on babuyang walang amoy and nagpromote sa tanig animal welfare no kay una na nganong natay babuyang walang amoy, mao jud na ang pinaka or di man siya pinaka reason pero one of the reasons na nganong nag-away ang atong mga silingan. Kay ang baho sa baboy o baho sa manok napod na nga na samot na ning salite no kasagaran na ang mga na daghay mga reklamo kay baho daw og tae ang batbag tayg baboy ang silingan. So natay gitawag na under sa Breathwell Animal Project natay babuyang walang amoy. Kung ato ni siya gi-organize, ato gi-train ang mga farmers tudluan nato sila unsaon dining babuyang walang amoy para in a long run or para everyday dili jud siya manimaho. Aside from babuyang walang amoy, nasa tay mga free range na gi-organize, free range sa mga manok na ato gi-organize sa gipang tudlo sad nato. Another component is ang SOAR, mo ni siya ang scaling semen opportunities and accelerating rural livelihood. So mo tong gimension ni ma'am no sa number 1 problem karon sa livestock industry ang African swine fever. So natay gitawag na SOAR kini siya ang Department of Animal Science mag-provide sila og libre na semilya para sa mga baboy. Kung palito ni natong semilya sa mga breeder farms sa nay mga babuyan, ang pinaka minimum na jud is 500, ang pinakamahal usay moabot og 2,000 per semen bottle. Pero kita sa Department of Animal Science naghatag ta og libre na semilya og libre nga artificial insemination. Kay mao ni ato gina-promote kay para ma-avoid nato ang contamination or infection sa African swine fever. Pero karon unfortunately ang Department of Animal Science na igo man pud ta sa African swine fever. So natay gibuhimo na alternative karon ang Wagyu cattle nga semen, which is gina-promote ni siya sa BAI, sa Department of Animal Science and the PCC. So kinahanglan ra mo mudong sa department mo coordinate if naaba mo'y Brahman nga baka na gusto ninyo ipa-inseminate using Wagyu. Kining Wagyu mo ni sila ang pinaka mahal na karne para sa steak na to gamiton which is nara ni siya sa Japan. Kini na mga similya na ni karon sa PCC which is free na ni nato siya avail kay appeal ni siya sa TOA extension. Mo insert lang ko gamay sir ha. Kini Yes, ba sir ma'am. proven na ba ni or nanabatay nanabatay successful nga kuan ani kining gikan sa Wagyu nga semen? Yes ma'am. Kini siya na project inspired ni siya sa National Philippine Carabao Center na sila Dr. Duran dito sa National which is nag-inseminate sila og gina-upgrade nila ang karne sa Brahman. Ang Brahman native ni siya sa Philippines which is kung lutuon jud ni siya gahi jud ni siya kaayo. Need pa jud ni nato siya latan.
karon kay ato naman ni gi-inseminate using sa purebred nga wagyu, there's a tendency na ma-improve ang iyahang meat quality. So ang ato goal ani is i-upgrade pa nato until mo closer Pure. siya sa pure Okay. ma-closer Ma-closer siya. siya. And then sa Department of Animal Science natay duha karon nga buntis nga Brahman. Nagikan to siya gi-inseminate sa Wagyu cattle. Nagikan pa So, sa Japan. Kuan gyud no nakabuog ra gihapon kay di ba gikam siya sa lain nga nasod sir, and then different pa pud ang atong environment ri Oo. kung naba po na siya effect or what. So good to know nga nanay mo na sample or na kanang nabuntis na nga Brahman with that kining na ay wagyu nga pag AI. Yes ma'am. Mao ni siya gituyo na kung i-pure man gud nato na wagyu pag atiman diri sa Philippines ma'am. Maglisod sila adapt sa to Thrive, environment. So mao na ang ato mga scientists from nationals ilaha gigamit ang Brahman, kay ang Brahman is dali raman sila maka-adjust sa to is kay diri na jud sila nagikan or nagdako. So mao to ang the best way is ato siya gi crossbreed. So, mo to siya ma'am. So, pangkaupat na component natin gitawag nga INSPIRE, insect protein integration for resource-efficient livestock and poultry feeding. Sa panahon karon na mahal kayong ato ang mga feeds na ginapalit sa market or especially ang mga mga raw ingredients na mahal kayo and din naglisod pud ta og import o palit og mga soybean karon, kay kining soybean mapalitan ni siya outside the country. So need pa jud ni siya so diri sa Pilipinas. So as alternative sa Department of Animal Science na atay insect project didto na gina-develop na to unsaon siya pag-utilize para mahimong pagkaon sa ato ang mga manok, sa mga baboy. So I think nakapaminaw na mo about aning insect project sa ato ni Sir Rafael. Kauban na siya na si IP, which is stuki sa diri siya sa DYDC siya nag-talk about insects. And then natay gitawag nga EAR, the Emergency Animal Rescue and Response. Kung kamo, like example na gikan mo gikan ta gibagyuhan or ang inyong mga baka, inyong mga kabaw is nanganak din dili mo kay baon-saon siya pagpanak or dili mo kay mo assist, pwede na kayo mo mutawag or mo chat or mo tap sa Department of Animal Science kay kini ato mga faculty willing na jud ni siya kayo muhatag og tabang pinaagi sa mga technical assistant. Basig ladyo sir, nasa ladyo. Sa layo depende pud na sa ato man kay dili na bata kaayo kasamot na karon mahal na kayo ang gasolina. Or any unsa may buhaton sir, for example na isa ka farmer sa ladyo nga dapit, for example sa Southern Leyte, because we have listeners sa Southern Leyte and then namo koy usa ka case amon sir ba nga kana bitawng di kasabot ang owner kung buntis na ba ang ijang kabaw, because kuan man kining na ay kuan og tiyan ba murag hipos as they termed. Pero nako na mga senyales, like for example sa iyang breast nga medyo nagkuan siya unsa bitaw ganan ning dako ba sa something. But niya kuan jud maklaro. So pwede ba na nga mag-seek og assistance sa iyo kung ipa-confirm lang ba kung buntis ba gyud or sa bangay buhaton or asa ba dapit or asa ba siya moduol gyud nga buhatan, pwede ba sa kaya sa kung sa munisipyo ang butog well-trained ba pud ang kuan, no? Sa munisipyo ma'am, nanay mga ginatawag na mga technicians, mga artificial insemination mga technicians. Pwede ra jud sila kayo dito manawag sa munisipyo, or kung wala sila contact sa munisipyo, pwede ra sila kayo mo tawag or mudangop sa Department of Animal Science kay kana siya na cases ma'am kay dili man na jud siya emergency kay pregnancy diagnosis raman. So there's a possibility ma'am na like for example layo, kung pwede ra nato na istoryaan sa cellphone, pwede ra kay like for example mangutana man mi kung ganus ani siya nanganak, ganus ani siya giduol sa laki, or kay basin bawa ta kay baw or kay ano day na nato siya sa laki, nahabalan siya wa ta Dili kay pud kay baw ang owner. na nahabalan. Pakawat di ay. Bitaw na, so mao na siya pwede ra gyud ay mga higala mo dangop, no? If you have concerns labi na to mga emergency gyud, pwede mo
mo seek og assistance sa atong Department of Animal Science. By the way, sir, ang atong partner station sa Radyo Pilipinas Sugod basin na dunay mga pangutana before ta mo padayon no, sa components nining nga maong Daghan proyekto. pa kayo ni. Oo. Sir Ruel? Okay, mayong hapon ni mo da, Sir Ralph, and good afternoon mayong hapon, sir. sa atong mga kining mga kaigsuunan. Sir, diri sa Southern Leyte na ay pipila ka mga areas na to diri aron nga naka-experience siya o kining ASF, anay murag AFF da sa Macrohon area, Macrohon kay nakita nato na natong sa tong adlaw kay naadyoy mga ASF checkpoints no dito sa man ang mga latest karon sir nga mga kasayoron nga pwedeng dyo ikapaambit, especially sa pag-control nining sakita kay sa una man god medyo drastic kadyo ang atong approach sa gobyerno no kanang panirad-an na dihang na particular radios, etc. So medyo grabe ang enforcement sa kining pag-control, no? Given nga na naman po yung mga posibleng medisina niya na unsa man sa pagkakaroon siya ang mga ngayong buhaton sa atong mga kaigsuunan, especially sa mga lugar nga apektado ASF. Kining sir no, ESF usahay mawa ni usahay ug magbalik na sad ta after 1 year atiman balik usay mo balik na sad kay ma-introduce na jud na pod siya. Wa ko kay baw if nabaroy mga current na develop na vaccine for African swine fever, pero ang ahualan jud may sir no, ang pinaka best jud na buhaton sa mga hog raisers is ang biosecurity. Mao no jud ang biosecurity measure. Ang uban mao sa diha na observe sa mga farmers, dili jud sila magpasud og laing mga tao sa ilahang baboyan. Mao jud na siya ang number 1. And then karon sir gina-practice ni siya sa mga commercial farms na enclose jud tanan ang ilaha mga ang ilaha pigiri. Na uban ang mga worker biskan naligo na sila sa ilabahay, inigsud nila sa pigiri, maligo na sad sila balik og lahi na pud na sinina. Ingana jud ka strict ang ato protocol sa biosecurity. And then napud na yung mga laing farm dako na farms is no kanang dili jud siya pwede magpasod og mga unsa klase na mga hayop, langgam, iring, mga wild na mga iro. Mao jud ang sir ginabawal nila kay mao jud na silang number 1 source sa infection or sa virus aside sa ato ang mga sa tao. And then dapat sir unta sa nay mga baboyan andam ta og kanang foot bath but nga natog pinaka-common nato na ingredients para avoid nato ang African swine fever, ma-introduce ato farm magbutang tag foot bath ug tubig nga naay Zonrox or chlorine. At jud always gina-practice ang ato biosecurity kay once gani na ma-introduce ni siya sa farm, biskan isa ra ka baboy ang ma-infect, magsunod-sunod na jud na siya kay virus man na siya na sakit. So mo to siya sir, when it comes to mga latest na mga technology, I think ongoing pa jud ang mga research sa mga vaccine sa para kay mostly ang basta mga virus vaccine jud ang ato na jud i-develop ani para ma-avoid nato ang virus na ma-introduce sa ato ang mga farm. Biosecurity lang jud sir kay ang baboyan business ra basad ni. Mao lagi sir no kay sa tinore lang grabe jud bita pod laging epekto ning ASF yun sa presyohan lang sa baboy, grabe na di na jud na wa na mo ubos ever since pag kuan na ning ASF and ang ato pong mga probinsya understandably impose po og border restriction ining mga baboy no. So mao lagi po na no sa atong mga local ining mga backyard hog racer sa pagkakaroon medyo laban-laban lang gyud kay aron nga malikayan ang kining kadelikado sa ASF. Sir, going back sa inyong mga kining extension, kanang components sa inyong extension programs, unsa man ang mekanismo ni sir, kanang mangadto mo sa community or maghuwat mo og request coming from, let's say for example, local government units and then usa pa po mo ngadto sa inyong area. Unsa man ang mekanismo ni sir sa pagkakaroon? Ato mechanism karon sir no kay naman jud tay limited budget no kay dili man jud ni all na na milyonis ato budget na jud tay limited budget. For now, for example na mga farm association maghatag sila letter address kang president, pwede ra kayo sila maghatag letter para mag-invite og resource person if need ba siya og consultancy. And then kay maglisod man jud ta og kitay mag-organize sa barangay sir kay wala man jud tay budget karong umaabot na anniversary sa BSU aduna tay mga free seminar gina-organize sa Department of Animal Science. So
kay ano man ta, limited man ta budget na ang ato ang mga farmers or kinsa to'y ganan mo attend na tay mga dili ni siya online, face-to-face seminars diri sa Department of Animal Science. Okay, no. So lagi pod given pod sa atong kasamtangang sitwasyon as mentioned kay ganina nga medyo mahal ang gasolina. Okay na. Medyo mahal gid bitaw and mao po na hopefully ang ato pong mga local government units would be kadabang express interest niya di kay sila may medyo mas daghan og resources no given sa atong kasamtangang sitwasyon. So pagkakaroon ba sir, nana ba mo yung mga unsa man nga mga offices or groups o associations, farmers associations ang ni tap nandiyo sa pagkakaroon ani sir regarding nindong extension program? Kay nagsugod naman ni siya og mga last year sir no nanatay mga damo-damo sad na mga clients gihatagan natog libreng serbisyo. For example na ang Farmers Association sa Sarifa kini siya dito ni siya sa Hilongos kung nag-chat naghatag ni siya letter na nanginahanglan sila og consultancy or assistant sa ilaha duck production. Kay kini sila ganahan ni sila magbalutan in the future. So, amuan ni sila gi-guide sir throughout the process unsa from the very start, unsaon pagbuhi, the middle until na na jud sila sir, makasugod na jud sila dili ja po na namo sila pwede pasagdan or biyaan. Hangtod sa maka-harvest sila or antod sa mulambo na ang ilahap duck production sa Hilongos, dili ja po na namo sila pasagdan, tagaan ja po na namo sila og tabang pamaagi sa technical consultancy. And with that sir, pag March 14 dito mino nag-talk me about duck production and the next plan namo is mamutabang mi sa ilaha pag tan-aw kung unsa man joy best na mga ducks na atua dapat pamuhion until na makaano na jud sila sir, dili nato sila pwede din magdungdong sad mi dito for consultancy, amo sila kumustaon. So kumbaga sir, dili ra jud ni siya nga one time lecture lang or one time seminar, kumbaga atwa sad sila i-follow up pangumustaon kung kumusta naman if na ba joy effect ang amo gikandak nga seminar or technical consultancy. Kumbaga sa animal science mo, walang iwanan. Yes. Sama-samang lalambo or mag-success. Tinod bitaw na kay mo pa ni usa sa mga challenges lagi pod sa akin extension activities isang continuity di bitaw ng isang bagsakan ra nga extension program. So dapat na follow up kay aron makita po nato unsa ba poy na usabay gi resulta sa paningkamot pod ninyo kay di ba ta pod lalim nang magsigitag biyahe ang ending wara poy nahitabo di ba? So madyo bitaw na si Jano nga na constant updates and hopefully pod lagi ang ato pong mga local government units no would find a niche ug unsa pod asa poy ilang mga siguro mga livestock nga ilang gustong i-produce kay aron maka-create nag-demand pod siguro somehow o ganabang may it be baboy ba na diha, baka katong i-mention ganina ang katong beef no. So hopefully nga na and with the help pod sa kining Department of Animal Science. Balik nimo diha Mikay para sa dugang pang mga pangutana. Yes, so before ta siguro magpadayon sa mga pangutana sir no, ato sang ipadayon ng kining atong other components under this project. Sige, salamat ma'am, salamat sir. So pangka-unom na component natay gitawag na at iba pa. Ang meaning niyan is Animal Training and Benchmarking Program. So dili ra ta mag-focus po sa mga farmers no, syempre ang ato mga extension na mga extensionists ato mga farm workers, mga teachers or faculty na nanginahanglan og support or technical consultancy if nga ganan sila mag-benchmark, pwede ra kayo ta mohatag og training sa ilaha or pwede nato sila i-invite or modong ta sa ilaha university para i-share nato ang ato mga knowledge or gina-practice sa Animal Life Extension Project. For example, sa mga feed formulation, pwede kita maghatag og seminar and training para sa ato ang mga professionals na nag-train sad sa ilahang barangay or nag-train sad sa ilahang university. Pangkapito natay gitawag na EPL or Animal Production and Livelihood Project. Dito na to na mansud no katong mga Farmers Association na nangayog technical consultancy or assistant na ato pwede matabang na dili nato sila pwede pasagdan no to diri masud siya sa Animal Production and Livelihood
project. And then, pangkawalo, daghan jud siya kayo, 12 pa jud ni siya. Pangkawalo, natay LIPS deck, mao niyang Livestock and Poultry Skills Development and Certification. Mao ni siyang mga micro-credentials, kinsa tong gusto mo abroad, pwede ra kayo sila ang Department of Animal Science, willing kayo sila mohatag og technical na mga facilities or mga help kay para lang ma-providean sila og nindot na mga training. Then in connection sa or partnership sa DCIA sa TESDA kay maghatag mag-certification. Nagamiton sa pag-promote sa ila trabaho or kinsa tong ganan mo abroad kay number 1 na ba requirements ang naban ni mga certificate sa mga training na giatinan. And then natay gitawag pod na pangka 9 ang Animal Life on Air. Mao ning ato gibuhat karon no sa DYDC og sa Radio Pilipinas sa sugod na nagkondukta karon og mga talk related sa mga livestock or mga plants na mo ni siyang Animal Life on Air. Dili ra sad ni exclusive sa DYDC og sa Radio Pilipinas. Kung naman joy mga laing LGU ma'am og sir na nay mga radyohanan sad sa ilaha, pwede ra sad sila kayo mo invite sa ato ang mga faculty sa department para mahimong resource person or mahimong DG kung na anak na time. Pwede ra kaayo i-invite ninyo ang mga faculty sa Ansay. Aside from that, ang number 10 na tayo gitawag nga ALIGN, the Agricultural Linkages for Animal Industry, Growth and Networking. Ang atua kini na component focus ni siya sa atua mga students sa Department of Animal Science. Kay mostly ang mga student from Baybay ni sila or mostly sa ato mga students from Ansay Nukay na ani sila sa Leyte. So ang amo nga gibuhat ani makig-partnership may collaborate mi ani sa mga huge or mga national or international na farm para i-deploy nato ang ato mga students para sa ila OGT or mga practicum. Kay I believe na naaman jud tay enough na naman jud tay mahatag na information jud sa animal science kung nara jud sila dia sa ato mag-OGT, pero mas lahi man gud ang exposure o ang ila ma-learn if ato sila i-deploy outside sa Leyte or sa mga dagko na livestock farm. Ang pangka-11, ang ANSAYA. Mao ni siyang Animal Science Youth in Action. Mao ni siya ang annual na ginabuhat sa animal science. If naka-familiar mo, natay ginatawag na Farmers Kids Day. Every anniversary ni siya sa VSU, which is 2 days ni siya na activity. Ang ato mga participant anis ang mga bata na nag-edad o if wa ko na sayop 4 to 8 years old na mga bata. Kini sila at as early as ay lamang edad i-expose nato sila sa mga farm animals, expose nato sila sa farm agriculture. Kaya ang usahay pod problem karon sa agriculture no para pag influence sa mga youth para mo proceed is that wala na sila kay baon sa ang agriculture din mali na ang ilahan narrative about sa agriculture. So kini siya na initiative at tuagi introduce sa mga bata ang farm agriculture sa animals and para mas as early as sila age kay bawo na sila na din ang animals ang agriculture na din pwede din ni buhaton. And in fact ma'am and sir pag sa mga last year na muna events about sa sa ANSAYA kay naman may mga pa-premium nga mga piso. Akini no mga piso ilan ni gipadagko sa mga sa mga bata. Di na noon nila ihawon kay higihimo na nila og pet. Andi nasa tay mga tilapia sa dana dili na pud nila ipang sugbaon kay ilahan na sa dimuon sa decoration sa ilabay. Mainga na murag dako na jud siya ingadto na impact lang no nindot na kayo siya impact kay atuagi hinahinayag introduce sa mga bata ang farm agriculture. And then ang pangka-last natay gitawag kung natay ANSAYA para sa mga bata, naputay para sa mga senior citizen. Nagihatag na mga pwede ta maghatag po dirig mga training, mga consultancy, kini siya like for example sa mga retirable na ng mga government employee like sa mga teachers or kita diri sa mga VSU inig-retire. Kay nigtiguwang nato wala ta kay baon say dapat nato buhaton or asa ta padung. Dili man sad pwede na mag-travel ta kay syempre tiguwang na ta dili na kaya sa lawas. Din kita og matiguwang mangita jud taglaing ma-venture sa to kinabuhi na ato jud kapag kabisihan. So mao ni natay gitawag nga lunas,
layunin para sa unidad ng negosyo at alagang hayop para sa mga senior citizen. So, mo to, ma'am, answer no, ang 12 kabok nga components sa Animal Life Extension Project sa Ansay. Yes, so very kanang na ay well-planned, good siya and holistic. Dako gyud ang nag-cover gyud siya dili lang sa kadtong sa production, dili lang sa unsa dapat apil lang katong pag-manage sa mga viruses, diseases or unsa pa nga makapalambo jud apil na ang pag-capacitate sa atong mga namuhi og kahayupan through trainings, no? Apil na ang atong kining mga batan-on tigulang. So holistic ang mga projects, sir, no? So indeed kon gyud siya dako gyud siya tabang sa pagpalambo sa animal industry. And oo, labi na tong ansaya, no? So pwede kaayo ang imong daughter anak Sir Ruel. In fact, ang aho pod last year ni apil na enjoy gid siya, pero ang ijang tilapia tungod kay ladyo pa malagay mo sa Southern Leyte pagbiyahe namatay na wa ka sugakod. So anak na enjoy gid ang maka-enjoy gid, no, ang maong activities under ana nga project, and then ma-instill pud sa bata as early as gagmay pa 5 nga kana bitaw ma-love nila ang agriculture, ang pagpamuhi, no? Kay sakto gitong giingon ni sir nga karon murag dili na kaayo ma-appreciate sa mga batanon tungod kay nanamalagi lahi pod nga mga daghan nagkapilian, no? So but we need to kuan kanang ipasabot ganila, no, i-change na to ang narrative sa agriculture nga nindot gajud ang agriculture, no? So basta kay kuan lamang ka kanang kuan baka na masangkapan ka sa sakto nga knowledge ba sa pagpamuhi, sa pagpananom ana ba kay kung dili mo lagi nang kaingon na jud ta nga there are kanang mga negative nga mga notions nga or notion nga kanang for poor mga nana, no, but mo na ato na siyang i-correct. And going back, sir, no, katong training whenever mag-ask like assistance ang isa ka LGU or ang isa ka farmer, naabay concern nga dapat association good or pwede ang isa ka farmer mag-ask og ganan ko makahibaw ani sir about the certain duck production. Dapat ba gyud nga association sila or pwedeng isa ra ka farmer or unsa man ang pamaagi ninyo ana, sir, and then free ba pod ang ato ipahigayon nga services sa ilaha? So, kini siyang Animal Life Extension Project sa Ansay, ma'am, dili ra jud ni siya for association, grupo, pwede jud ni kaayo siya sa mga individual. For example, last year dito mi sa Dulag, kini siya na client kay ganahan siya magtukod og native production kay para niya kay magtukod siya og native chicken restaurant. So, badiyat sa consultancy na mo gihatag hingdong mi didto, nag-evaluate mi sa ila area and then naghatag mi og unsay mga pwede buhaton and then advice. Ang kanindot sad sa to Animal Extension Project kay libre ni siya. Dili jud mi mangayo og kwarta para sa ato ang mga professional fee. Libre ra jud ni nagihatag nato sa ato ang mga client, mga farmers ba na siya or mga private na mga institution or na mga clientele, libre ni siya. Ang atoa lang is natay mga protocol or mga ways para maka-avail ta sa atoa extension. Una, dapat kinahanglan na atay MOA. MOA sa LGU kay ang MOA is designed siya sa for LGU, which is kung as anak ka nabilong na lugar, pwede ra automatic makapangayo kag tabang sa Correct, animal no? science. Kay namang gitawag na magmuwa pa sa LGU, magmuwa pa ani na farm, magmuwa pa ani na tao. Actually napud na siya pero as long na naadjud tay muwa na nakamuwa jud ta sa LGU, like for example sa baybay, pwede ra mo kayo makapangayo og tabang. Mo jud nang pinaka requirements, ma'am, ang MOA na ato ay dapat i-implement. And then by that if nanay MOA, pwede po maghatag na ta og request letter na nanginahanglan mo og resource person or nanginahanglan mo og technical consultant para ani na problem, maghatag lang jud og letter address sa Office of the President, no, ato lang through si Sir Manuel Gakutan kay para ma-forward ang letter sa Department of Animal Science. By that, inig-forward na if makabaw na si Sir, amuan na dayon na
kontakon or pangayuan na dayon i-sked na dayon nato ang atoa activity. So kailangan magmowa ang LGU ug ang ANSAI kung asa na nga farmer, asa nga municipality or city kana nga specific farmer, sir. Yes ma'am, yes ma'am. So unsa may buhatan ana, sir, ang isa ka farmer before siya mo direkta sa inyo or moadto sa siya sa LGU or pwede mo direkta sa inyo kamo na rin mo coordinate sa LGU? Kini ma'am, kung taga baybay ka ato ang mo with baybay no hapit na siya na napermahan, actually napermahan na siya diri sa BSU, na naron siya sa LGU, hapit na jud ni siya. Kung taga Albuera ka, nanantay mo sa Albuera, automatic mo dangop na dayon mo diri sa Department of Animal Science. Kung taga Hilongos mo, Inupakan, ongoing na sa dato signing. Kung wala pa yung Kung MOA. wala pa jud, basically ma'am, kami jud ang mo initiate, kami mo'y mutap sa LGU kay Okay. maghuwat pa mi sa LGU no, na mutap na magmuwa na murag maabtan jud tag siyam-siyam. So ang alternative jud na mo ani, kami mo'y mangitag way kay na para makamuwa ta sa sa mga LGU. Kung di jud makaya sa LGU ma'am, natay gitawag na laing pong mga muwa sa farm. Pwede ta magmuwa between animal science ug farm, or muwa between animal science sa animal life o sa as a farmer adapter na as individual na puta na gitawag na muwa na. So dili ra pod sa LGU. Sa kanang mga labi na to mga farm owner no ang ilang farm kay kanang considered as a learning site for agriculture Yes, ma'am. under sa ATI, so pwede po na no. Oo. So yes, thank you so much, Sir Ralph. Ako'y balik sa Radyo Pilipinas Sugod. Ado na patay oras no para sa dugang pang mga pangutana. Okay. So once again, Sir Ralph, thank you. Diri ba sa Southern Leyte, sir? You mentioned ganina na amang kay sa Hilongos. Diri ba sa Southern Leyte sa pagkakaroon na ba mo yung engagement diri sa atong mga local government units, or na ba plan to go ang ari sa atong probinsya o wa mga ni? Kini siya sir no, kay kung mahimo tanang tibokon sa Leyte ba ni, ma-eastern ba ni or ma-southern, if possible ang ato serbisyo mahatag nato sa tibok sa Leyte, Samar, Biliran. Ang sa Biliran nakadung na sad mi sa Biliran kay naman mi muwa dito for sa Biliran State University. And then sa Southern Leyte sir, naatay engagement diha sa Southern Leyte, natay mga technical consultancy pamaagi sa DOST. So ang ato project leader na siya mga mudong siya diha sa Southern Leyte kay nag-visit siya og mga certain mga farms for evaluations. If kini na farm nag-need og mga consultancy, kini siya sir gilink ni siya through DOST. Pero if najud tagan jud tag dakong time sir no, or nadyo mudangop nato if nami mga information sa Southern Leyte no, pwede ra jud ta kayo magmuwada sir, or pwede ra nato tagaan og tabang ang mga nanginahanglan, especially sa ato ang mga farmers. Kaya ang problem jud namo karon sir no is ang information sa LGU, and then so mao na kay wala man jud mi mga info pa about sa mga LGU diri sa Leyte, usay magpaabot na lang jud mo ibnay mga yugtabang. Biskan pag dili na sila, biskan na pa na sila sa Southern Leyte. Kay dili man pwede na ay wa man tay muwa. So dili ta magkandak ani. No, ang ato kana na is ato sa istoryan, sir, magmuwa sa taani na aso kay para need man niya for documentation. They need man mao man jud yung pinaka-importante na process na ang magmuwa. So basically sir, dili nato ang if nay farmer from Southern Leyte mga yugtabang, dili nato siya dili nato i-refuse ang iya pagpangayog tabang. Mo-follow lang ta mo-follow lang ta sa protocol, and then padayon na dayon ta sa pag sulbad kung unsa man ang iya problema sa iya farm. Yes, so siguro communication dapat ang susi niya na kay Yes, mas sir. manjo bitaw ang atong mga experts from VSU ang munganhi sa atong lugar kasi sa ang atong mga farmers sa mga to sa VSU kay oftentimes medyo ang ang ratio ba 1:100 for example, medyo gastos gid siya. So mas may pangarion na to mga experts atong cover ba ka na ilang transpo, accommodation, etc. So medyo less ang atong expense. And tingali sa atong may kasi Southern Leyte,
ang atong presidente diya taga diri na. Sabi pwede ra ta nga mo pwede ra ta mo tap sa ato pong ni Dr. Yepes for that matter no para matabangan no ang atong mga LGU. Nga ni as mentioned ni Sir Ralph kanina nga di pud daw na matabang pod sa VSU or sa animal science kung sila ra pod no. So nay mga panginahanglan ng atong mga farmer groups baka ha or ng atong local government unit nga naa po ng expertise sa VSU pwede ra na nilang ma-entertain. Okay, medyo murag tikahorot na tong oras ato ibalik na mikay para sa mga dugang padiha nga mga impormasyon and siguro mga panamilit na lasad nga mensahe. Sa di pa ta mahuman na ba ta ma'am? Sige, sir, sure. Basi nagto ang ato mga runo kanang mga tigpaminaw na face to face ra jud ang ato training no. Dili ra napud tay webinar about sa mga animal production and training. So kung dili jud ta maka face to face natay gitawag na webinar series or natay mga training online pwede ra na nato siya himuon kung if impossible na ato siya ma-organize face to face. Yes, no? So, at least natay plan B kung dili Yes. possible, nga moadto ta sa isa ka lugar. Considering karon nga grabe ka mahal ang atong diesel, no? So, at least na makapaambit gapon ta sa atong mga farmers, sa atong mga namuhig kahayupan, bisan og kanang online, no? So, mas maayo po na, sir, no, nga nagyoy mowa at least kung ang isa ka farmer way access mowa sa LGU. Kaya ang isa ka farmer wala access sa internet, at least maka-facilitate po ang LGU, no? Makatabang po para mapaabot nga to sa isa ka farmer. Sige, so, sir, sa may mga panapos nga mensahe before ta hingpit nga manamilit sa tumasuking tigpaminaw. I hope no na interesting kayo nga to topic karon no. Magpaabot mi sa inyong mga text or chat sa Department of Animal Science nga page para sa inyong mga problema. Karon, for now, magawa mi sa inyong mga requests para sa mga training, if na mo'y mga technical consultancy na need mo og tabang sa mo, magawa ra jud mi. And then naara mi always sa department. Dili ra mi mawala if nanginahanglan mog tabang. So, thank you so much, Sir Ralph. And of course, sa atong Department of Animal Science, usa sa atong mga aktibo nga partner, no, nga department diri sa VSU, nga padayon gayud, nga nagapaambit sa atong mga suking tigpaminaw, no, ubang mahinungdanong impormasyon, mga teknolohiya, nga na-develop sa mao nga department ilag yun nang gipaabot pod sa atong mga farmers or sa atong mga listeners bisan pa man dili mag-uma sa mga interesado nga makakat-on, no? So pwede kaayo mo dangop ngadto sa Animal Science nga department. I think naman may Facebook page, sir, no? Yes ma'am, na may page Department of Animal Science VSU. Or if napod mo yung mga email mo, kalimot mo or kung na mo yung mga kailan ng mga faculty, pwede ra kayo mo or nami mga client ma'am na sila yung mga anak diri or relative na nag-eskwela, mudong ra sila sa Department of Animal Science. Din ipadangop nila ang problema and then mangayon na dayon mi sa mga detalye para sa umaabot na activity. Yes, so daghan salamat sa makausap pa and of course atong partner station sa Radio Pilipinas Sugod. Daghan kayong salamat Sir Ruel og dinhi na siguro matapos no atong tulumanon na Tech Talk. Hantong susunod gayon at ang karong Wednesday aduna tayo live karong Miyerkules, no, sa samang oras alas 3 kutob alas 4 sa samang istasyon DYDS-FM ug Radio Pilipinas Sugod. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora arang sa programang Tech Talk. O gikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod, Sir Ralph, thank you very much sa pag-uban sa karon nga episode. Kini usab ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Robel Bugnos. Magpasalamat ug maayong hapon kanaton tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.